from this to this. So, ayan. Nakita nyo naman na napagalaw natin itong image natin. Ibalik natin ulit. So, ayan. Picture lang yan kanina, pero pwede natin siyang pagalawin gamit lang ang Canva. Okay, so tara at samahan nyo ako. Tuturuan ko kayo kung paano ko yan nagawa. Okay, para magawa nga natin yun, ang kailangan nating application na itong Canva. So, open mo lang yung Canva mo. So, dito sa Canva, meron na akong nakagawa kanina. So, balik lang ako doon sa unang page. So, ito na yung mga nagawa ko. Gumawa ako sa ChatGPT ng story about letter M. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ko pinapagalaw yung mga images. So, dito may blanco tayong sheet. Ginawa ko tong A4 size kasi ang ginawa kong story ay naka A4 size. So, kailangan mo lang i-upload dito yung larawan na iyong ayan. So, pinolder ko na siya. So, hanapin natin yung gusto nating pagalawin na larawan. So, ito. Lagay ko lang siya dyan. And then, i-expand ko lang siya hanggang ma-achieve niya yung size nung papel o ng sheet. So, ayan. Picture lang yan ha. Picture. So, hindi siya gumagalaw. Talagang picture lang siya na in-create ko sa ChatGPT. Tapos, paano natin siya ngayon papagalawin? Para naman ma-amaze yung mga bata na gumagalaw ang kanyang story. So, yan. Pagka nanonood ng mga bata, kailangan may nakikita silang ibang bagay na kakaiba or interesting. Katulad yan, yung mga gumagalaw ng mga objects or gumagalaw na tao, yung mismong kinakagat niya yung mansanas ay talagang magiging interesting yan para sa mga bata para lalo silang manood at makinig ng story na pinapakita mo sa screen ng TV. So, paano nga ba? Simulan na natin. So, dito, click mo lang yan, i-highlight mo yung, di ba, i-highlight mo yung picture na ginawa mo, na nilagay mo na dyan sa sheet ng ating PowerPoint. Ito ginamit ko nga pala dito ay PowerPoint. So, ayan, edit ka lang. Click edit. And then, hanapin mo itong image to video. Yan. Pwede namang generate mo na siya through Smart. And then, pwede rin i-customize mo siya. So, ako mas pinipili ko yung custom kasi ayaw kong pagalawin yung text nung kasi dito may nakasulat, diba? Yung story natin. So, pinipili ko dyan, pindutin ang custom. Tapos dito, describe your ideal motion effect. So, maglagay ka lang dyan ng prompt na gagawin. So, nilalagay ko dyan, hindi gagalaw ang text. So, okay. Tapos, click mo lang itong generate 5 seconds. So, makikita mo yan. Ayan, nag-generate na siya. Ayan o. So, ayan o. Image to video generating. So, ayan, gumagalaw yan dyan. Makikita mo yung paggalaw niya maya-maya. So, hintayin lang natin. Matapos yan. And then, makikita mo na nag-animate na. Yan o. Tapos na, nakapag-animate na. So, medyo mabilis. Dahil hindi mo mababasa yung text, ang gagawin mo lang ay yan. Hanapin mo yung speed. Ayan. Ilagay mo dun sa dulo. Gawin mong 0.25 para medyo bumagal yung kanyang galaw. So, click ulit natin. O, diba? Mababasa mo na yung text. May para sa mansanas. Kumuha si Maya ng mansanas, makatas at matamis. Ayan, tapos gumagalaw na rin yung larawan. Ayan, di ba? Ang cute niyan tignan. So, I hope na may natutunan kayo ulit about sa Canva. So, napaka-interesting talagang aralin ng Canva. Ako ay nanonood lang ng mga tutorials ng ibang mga teachers na gumagamit nito. Pero talagang tuwan-tuwa ako kapag nakakapanood ako ng mga bagong technique or style ng paggawa sa Canva. Dahil talagang Canva ay napaka-useful sa ating mga teachers. So, ano pa? Ang hinihintay nyo, try nyo na rin.